Sa video na ito ay nasa isang sitio sila Edito kung saan namimigay sila ng mga package. Ito yung mga bagaying hinekot nila nung nakaraang araw. Hapon na doon at malakas pa ang ulan kaya hindi na muna namigay ng package si Edito. Selebrasyon pala sa araw ng lugar, kaya pati si Edito ay naanyayahang maglaro ng basketball kasama ang mga kaibigan niyang katutubo. Nagbiro pa si Edito na sobrang ganda ng basketball court nila, makikitang lupa ito at puro putik, kaya sinabi ni Edito na maglalaro sila na parang mag-aararo. Doon na nga natulog si Edito at kinabukasan ng maaga ay makikitang nandoon siya sa isang shade at nakaupo sa nakatali na duyan. Habang nandoon si Edito ay inaalala niya ang mga araw na kasama pa niya ang buong PB team. Sinabi ni Edito na namimiss niya ang bawat isa sa kanila. Ang mga araw na magkasama silang naglalakbay patungo sa mga malalayo, matatarik at mga liblib na lugar, at kung minsan ay delikadong lugar. Nabanggit din ni Edito na namimiss niya yung mga asaran nila, mga tawanan, yung mga oras na magkasabay silang kumain, magkasabay silang matulog at magkasabay silang gumising. Sinabi pati niya na gumigising siya minsan dati na nakikitang nakahilire yung mga duyan nila, pero ngayon malungkot daw siya dahil nag-iisa siya sa duyan at wala siyang ibang kasama. Ipinaliwanag din ni Edito ang dahilan kung bakit nasa Visayas sila Sir Paul. Nabanggit din niya na dalawa sila Mang Ile na naiwan sa Davao, kaso nga lang busy si Mang Ile sa negosyo niya. Sinabi din niya na siya ang napiling iiwan kasi may mga pananim din siyang kailangan niyang tingnan. Siya na rin ang inatasan ni Sir Paul para bisitahin, kumustahin at magbigay ng mga allowance sa mga scholar nila. Sinabi din ni Edito na bago umalis si Sir Paul ay may iniwan itong package sa kanya para ipamigay. At lugar na ito kung saan siya ngayon ay ang napili niyang puntahan. Dahil karamihan sa nakatira sa lugar na ito ay bihira lang makababa sa bayan, gawa na ang lugar na ito ay wala pang karsada na pwedeng daanan, tanging mga tao lang at kabayo na gamit sa transportasyon ang pwedeng makadaan. Nagpapasalamat din si Edito dahil nagkataon na fiesta sa lugar, at hindi siya mahirapang magtawag pa ng mga tao. Sinabi din niyang ipamigay niya ang lahat na bagahe. Nabanggit pa ni Edito na malaking tulong ito sa mga katutubo para hindi na sila bibili ng mga damit pa. Nagpasalamat din si Edito sa sponsor ng bagahe na si Tita Joy at Tito Jay ng USA. Bago mamigay si Edito ay may programa muna sa sentro ng lugar. Ipinakita ni Edito sa video na masayang sumasayaw ang mga katutubo sa traditional nilang sayaw ng tribo. Nandoon sa stage bilang panauhin ang mga opisyal ng lugar. Sa kalagitnaan ng programa ay tinawag si Edito upang magsalita, agad naman umakyat si Edito at bumati sa mga opisyal at sa mga tao sa paligid. Ipinaliwanag ni Edito kung bakit siya nandoon, ipinaliwanag din niya ang adhikain ng grupo ng PB team at ang taos puso nilang hangarin para makatulong, gaya na lang ng pagtulong sa mga scholar na nakapunta na ng Manila at pamimigay ng bagahe sa mga katutubong nangangailangan ng tulong. Nagbigay payo din si Edito sa mga katutubo na katulad niya para mag-aral at magpursigi sa buhay. Namigay na nga ng package si Edito, tinawag niya ang mga tao doon para pumila, makikitang sobrang tuwa nila. Halos lahat na nga ay nakapila, mga lalaki, mga babae, mga matatanda at pati na rin mga bata. Makikita din sa video na yung iba ay sinusot na agad ang mga damit na natanggap nila. Salamat kay Edito at sa buong PB team na siyang naging daan para mabigyan ng tulong ang mga taong salat sa buhay. At para sa more summary video ng Pugong Biyahero, huwag kalimotang mag-like and subscribe.